candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating Vice President Sara Duterte may gustong ipaabot sa lahat ng mamamayan. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Viral na nga ngayon ang isang pahayag ni Vice Presidente Sara sa kanyang social media accounts. Hinimok ni Vice President Sara Duterte na mag-move on ang bansa matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagbabahagi ng bisis sa kaniyang online presser, wala nang kabuluhang magalit o madismaya sa nangyari dahil hindi na makakabalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Sinabi ito ng pangalawang Pangulo ng tanungin tungkol sa umano'y pagkakasangkot ni National Security Advisor Eduardo Año sa Grand Conspiracy para sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. Magalit man tayo, walang mapupuntahan yung galit natin dahil hindi naman yan sila pananagutin ng pamahalaan. Samantala matatandaan natin na nagsasagawa ng investigasyon si Senator Amy Marcos patungkol umano sa illegal na pagkakahuli sa dating Pangulo ng bansa. At agad naman nagparinig si Senator dito at sinabing, "It's too late to be a hero." Sabi pa ng karamihan kung may malasakit umano talaga, si Senator Amy ay sana noon pa siya nagpakita na hindi pa na ipapadala si Tatay Digong sa ibang bansa. Bakit umano ngayon lang siya nagsalita patungkol sa issue na ito? Ating panoorin ang buong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas diyan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid diyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. At alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondoc, Philip Salvador, and meron Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4 na guest candidate. Si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, yun nga, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am.
Okay. Next question, Jason Rubrigo, SMNI. Jason? Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, dito po sa legal team po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kamusta po yung pakikipag-usap natin doon sa listahan po ng mga abogado at kailan po natin inaasahan na magbubuo po ang legal team ni dating Pangulong Duterte? Mamayang gabi may darating na isang abogado, no? So, kailangan ko siya kausapin, kailangan ko siya i-interview para maidagdag siya sa legal team. Hindi ko sila papangalanan dahil gusto ko protektahan ang kanilang privacy dahil baka mabombard sila ng kung ano-ano, no, na mga tanong o mga tawag o mga lobbying ng mga iba't ibang grupo, ibang tao. So hindi ko papangalanan yung ibang miyembro ng legal team. Papangalanan ko lang ang lead counsel natin ay si Nicholas Kaufman. Okay. Ma'am, kanina po sa Senate hearing, you've said na gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating Pangulong? Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Sa tingin ko ba pananagutin sila? Base sa sagot ng Secretary of Department of National Defense ay mukhang wala. Hindi sila pananagutin, pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, ang protector of the states and national sovereignty. At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command, o dating tawag natin ay Presidential Security Group, masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating former President Estrada, former President Arroyo, ay mga miyembro at ni former President Duterte ay mga miyembro ng PSG dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating bansa and they're very important individuals para sa isang bansa. Thank you, ma'am. Next, okay. Next question is Joanna Gialagon, Asahi Shimbun. Good afternoon, ma'am. Thank you for taking the time to speak with us. Picking up from the previous question, in your statement at the Senate hearing, you called out the military for allowing a former president to be turned over to a foreign organization while inside a military base. And then you pose a question that what can be done to bring FPRRD home without, what can the military do to right that wrong? So what do you think can the Philippine government do at this time to bring him home from The Hague? And what can going back to that, what can the military do to correct the oversight maybe that when it allowed the turnover of a Filipino citizen to a foreign organization? I think it is best if you ask them. I do not want to suggest to them kung ano yung dapat gawin. Dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila. But clearly from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Ma'am,
right now, ano po yung iba pang paraan na nakikita ninyo without having to wait for the entire ICC process to finish, to conclude? Madami namang well, hindi madami. Very limited ang options right now. Pero there are